mga independent churches kung nag-rest spiritual and physical pagdating ng seventh day. Anong nangyari sa seventh day sa panahon natin ngayon? Sino ang mga nag-rest, sinong hindi sa time natin ngayon pagdating ng seventh day? Pag sinabi natin, seven Adventist, ito bang seven Adventist nag-rest? Yes. Anong araw ng rest ng seven Adventist? Alam natin, Sabado. Anong araw ang rest ng Roman Catholic? Alam natin, Linggo. Ilan ang membro ng Roman Catholic? Alam natin, million. Ilang membro ang seven Adventist sa seventh day pagdating ng Sabado? Million din. So yung both million and every religious group, mabuti nag-rest sila ng ganong araw. Eh ngayon, sa time natin ngayon, marami na pong, actually, tinatawag sa panahon natin ngayon, yung mga hindi nag-rest spiritual at nag-rest physical, ang tawag nga yan sa mga police, PWD. Pag sinabing PWD, wala ka ng gamit sa pagtatrabahong mabigat, pagtatrabahong pahirapan. Kasi pag sinabing PWD, pakainin ka na lang. Hindi naman masabi natin na itong mga pilay na talagang mayroong kapansanan na talagang kailangan mong pakainin at suportaran. Meron akong nakitang isang bata na actually hindi naman batang-bata na ito ay talagang kailangan arugain ng magulang, buhatin, subuan. Ang tanong, hindi naman pwedeng patayin ng kanyang magulang yung anak ng PWD. Halimbawa, nagsawa ka na mag-alaga, nagsawa ka na magpakain, nagsawa ka ng mag-asikaso, sapagkat minsan gusto mong manood ng TV, minsan gusto mong mamasyal sa ibang bansa. Hindi pwede kasi may PWD ka. So, anong gagawin mo? Alagaan mo magulang, pakainin mo, pagsilbi. Ang tanong, hanggang kailan? Hindi ako nagkamali, huwag na ako magkamali, na minsan nangyari sa ibang family. Nilalaso na lang para matapos na lahat. Lalo na kung may malaking property ang isang tao. Ang magulang, pinapatay na lang. At alam ko nangyayari yan. Dahil sa ekonomiya, habol ng tao, masinso, kumita, anong dapat gawin? Pero yan pala, labag sa kalooban ng Diyos. Sino mag-suffer? Ibang tao hindi. Yung taong yan ang mag-suffer. Kaya pinakita dito sa time natin, merong isang araw na inilaan ng Diyos para sa kanyang bayan. Ibig sabihin, ang bayan ng Diyos, yan ang mag-rest at makalasap ng future rest, both physical and spiritual. Nakapag-rest siya ng physical and spiritual, Diyos nang mag-guide sa kanya paano siya makapag-rest. Sapagkat sa sarili natin, hindi din kayang mag-declare na tayo ang mag-rest. So, kumusta ang ibang mga churches na hindi nag-rest ng seventh day? Sino ang mga churches nag-rest ng seventh day sa panahon natin ngayon? Wala na nga silang Sabat eh. Actually, how many thousands of independent churches ngayon na nag-celebrate ng first day of the week, Sunday. Tinanong ko mga pastor, naniwala kayo ng Sunday, first day of the week? Pastor, wala tayong magagawa eh. Ano? Wala kayong magagawa. Si Christ nagawa niya, it is finished, nagawa niya. Ba't hindi niyo magawa mga pastor? Bakit? Linggo ang weekend? Ang mga tao nandyan? Anong habol ng mga pastor ngayon? Tithes and offering. Ang tithes tama na mag-tithes ng tao. Ang offering tama, utos mula sa Diyos, Romans 13. Pero ang hangad ng mga karamihang leader ngayon, yung pagdaya ng tao doon sa pagtatapat ng tao na nakaunawa doon sa sinabi ng Biblia that it is finished through Jesus Christ. At pinakita po sa time natin ngayon ng mga churches, hindi na po pinaiiral yan. Kung nagalit ang tao na may sindikato sa gobyerno, mas malaki ang sindikato ngayon sa religious.
Kasi po, sa time natin ngayon, merong mga nangamatay na mga leader na sinunog. Itong pagsunog, hindi ito biblical po. Ito ay lake of fire. Ay paano, Pastor, magaling ang hindi pinag-uusapan ang galing at husay at memorize mo sa Biblia from Genesis to Revelation. Ang importante dito na kapag rest ka, physical and spiritual and future rest. Yung templo ng Diyos ay ingatan ng Panginoon. Pag iningatan ka, ibig sabihin, yung physical mo, kailangan babalik sa likabok, hindi kailangan sunugin. Walang utos ang Biblia na kailangan i-cremate ang tao pag namatay. Magkano ang bayad pag cremate? Ang punerarya walang pakialam sa future rest. Ang pakialam ng punerarya, magbayad ka lang. Tingnan mo ang mga na-cremate. Ang listahan, tingnan mo sa mga cremation. Mayamang cremation o mahirap na cremation. Sinong kinikremate? Nandoon ang mga pangalan ng mga leader ng mga churches. Kinikremate yun. Pero ang galing sa Biblia, yung nabubuhay. So ano ang testimony mo? By this physical rest and future rest and spiritual rest. How many thousands of followers na yung taong ito ay mga thousands of millions of followers na nasa loob ng kanyang pamamahala na yan. Naniwala sa ganun. Oh. Ang Diyos, Ama. Ang anak, Diyos. Ilan na yung Diyos? Oh, di dalawa. Iisa lang ng Diyos, iisang Diyos na tunay sa magkatuwid bagay sa Yesu Kristo. Ibig sabihin, yung pangalang Jesus Christ mula sa Ama, ibinigay ng Ama sa kanyang anak, John 17:6. Ipinakilala sa atin. Anong pinakilala? Yung pangalan ng Ama. Sino yung larawan? Larawan ng Diyos. Pinipilit ng tao na yung larawan Diyos. Larawan nga ng Diyos eh. Yung larawan ng Diyos, hindi mo pwedeng pilitin na Diyos. Larawan nga ng Diyos yun. Sino yung Diyos? Yesu Kristo. Yung pangalan ng Diyos na ibinigay sa larawan ng Diyos. Ano nangyari nung namatay? Cremate. Babuyin mo yung aral ng Diyos. Gawin mong dalawa ang Diyos. Ang dami pa naman believe sa taong yun. Pero ako hindi believe. Kahit ganito ng situation natin. Mas believe ako sa isang taong may tama sa utak at may paggalang sa isang tao. Pero kapag talino at pahangain mo ako sa galing, sabi ni Paul, hindi ako magpapasakop sa anumang kapangyarihan. Ganon ang mentality ni Paul. Kaya dito ipinakita yung rest future, merong isang araw na inilaan para sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang tao ngayon hindi nag-rest, both spiritual and physical, hindi siya bayan ng Diyos. Pag sinabing hindi siya bayan ng Diyos, aba, wala siyang puwang doon sa siyudad na yun. Hindi siya bayan ng Diyos eh. Ang bayan ng Diyos, mga huli, 144,000. Yung kasama doon, yung 24 holy, yung mga elders. Kasama mo yung, isipin mo lang sa isang plato na ito, puro naka-Amerikana. Tapos, sumabay ka ngayon, pumila ka rin sabay sa kanila, ang suot mo, naka-short, naka-t-shirt lang. Anong pakiramdam mo sa sarili mo? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, yung church namin tama, yung religion namin tama. Kailangan ang uniformity doon sa holy person, ganun din ang taong ito. Lalakad siya sa daigdig na ito, kinikilala niya, yung sumigaw, it is finished. At sabi ni Paul, maging kasama namin kayo, tulad ni Kristo at siya, na kapag kinikilala natin si Kristo, ang nagtubos sa ating mga kasalanan, at kinilala ni Paul, na yung rest time ni Paul, yun yung paglingkod niya sa Panginoon, tinawag ng Panginoon sa Kristo. Tayo din sa panahon natin ngayon, ipinakita yung strictness ng Jew sa araw. Ganon din sa panahon natin. Na ang Christ believers kinakailangan
mapabilang siya doon sa bayan ng Diyos. At doon sa bayan ng Diyos, ang sabi doon sa talatang yon, sa pagtigil ni Sister Bilya in chapter 4, verse 9, May natitira pa ng isang pamamalit ng Sabat. yun. Ukol sa bayan ng Diyos. May natira pa na pamaminga na isang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, iyong Diyos, makikita mo ang ganda. Exodus chapter 20, God was rest on the seventh day. And that is for God spiritually. And then, yung Diyos nagsugo ng kanyang larawan. Nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang larawan. Paano? Sa time natin naabutan ang mukha ng Panginoon si Kristo. By faith. Anong ginawa niya sa ating mga kasalanan? Tinubos tayo. May tinirang isang kapahingaan para sa bayan ng Diyos. Tinubos tayo. Okay. Sunod na scripture. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Yun. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Binigay ng Diyos ang 6 days. Magtrabaho kayo, kumilos kayo on the 6th day. Pagdating ng 7th day, God was rest. Ang nagtrabaho ng 6th day, itong lahat ng ito, kayo sa akin naman ngayon. Okay. Balikan mo sa English Bible. 10. For me that is the entered into his rest. He also have rest from his own work. Diba? As God did from Yun. Diba binigyan na tayo at tao? Sabihin natin, nag-start ka ng trabaho, laborer, 10 years old, 15, 20, 30, 40. Inom, bisyo, sigarilyo, babae, kalukuhan sa sanlibutan. Sige, gumawa ka na lahat yan. Under 6 days. Pero pagdating sa 7th day, as a Christ believers today, if we took rest future, you must stop. Kung driver ka at nakita mo yung red light, stop. Ang kaso mo niyan, pag umabante ka, reckless yan. Refusing the red light sign. Ngayon, pag hindi na magsabat ang tangin, refusing the Sabbath of Christ. So, anong magiging future rest na malasap ng mga tao sa panahon natin ngayon? Wala. Isipin mo, kung may nagnakaw dito, may nagnakaw doon, may nagdaya dito, may nagdaya dito, hindi mo problema yon sapagkat those are committed sins. Ang taong ito ay nasa ilalim ng batas. Pag nasa ilalim ng batas, hayaan mo ang batas ang uusig sa kanya. Hindi tayo judge. Ang nangyari ngayon, bukod sa mga judge ng atin pong mga korte, from the Supreme Court up to the lower court, pati mga individual ngayon na tao na simple naging judge na. Nakapanood na ng TV, nakapanood na ng YouTube, nakapanood ng IP, naging judge na. Hello, you are not rest spiritually. Kaya ang ipinakita ng Scripture, yung rest ng Diyos on the 7th day, pagdating sa Revelation, ito po ang sinabi ni John the Beloved in chapter 6, verse 11. Chapter 6, verse 11 ng Revelation. Binigyan ang bawat isa sa kanila na isang maputing palaban. At sa kanila'y sinabi, Ganda. magpapahinga pa ng kaunting panahon. Yes. Hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa Yes. at ng kanilang mga kapatid, ng mga papatayin na manggaya nila. Kita mo kanina, binasa ng ating kapatid sa panahon ng mga apostol, John verse 39 kanina, na to enjoy in physical rest. Halika muna kayo, magpahinga pa kayo sandaling panahon. Pagdating sa Revelation, ganun din. Pinagpahinga muna. Sapagkat sa time natin ngayon, kung
end of the day, sa physical natin, walang taong nabubuhay ng 100 more than years. Ang ating dating kinikilalang senador, ang edad niya halos 100 years na yata. Bago namatay, 101. Tapos pinupost na sa Facebook na mayroong more than 707 billion asset. Pero sabi ko, sana man lang nakapagtayo ito ng subdivision para sa mga mahihirap. Free shelter. Pero wala. Iniwan mo sa iyong mga anak at apo. Anong gagawin nun? Di simple pamalaan. Pero pag iniwan mo yon at ginamit sa paglilingkod sa Diyos, believe ako sa taong yan. So, pinakita sa daigdig na ito, and how many billionaires today, wala man lang silang project para sa mga talagang mahihirap na makaahon sa kahirapan. Kung meron man, bilang lang sa mga kamay. Mas malaki pang napunta sa kanila. Pero anong gagawin natin? Wala tayong magagawa. At hamon ito sa lahat ng mga religious leader sa panahon natin ngayon at sa kinagisnan natin from 15th, 21st century. And those are leaders today na nag-prosper sa panahon natin ngayon. Titiyakin natin na tayo ay malayo sa politics system. Titiyakin natin na tayo nakapag-rest sa time natin ngayon down to our followers. Sapagkat kapag hindi po, mga kapatid kay Kristo, marami na pong leader ngayon na pinakita sa ating panahon na ang kanilang end ng time nila nakakahiya sa mata ng Diyos. Pero mo, leader ka, nangaral ka ng tama, ikirimit ka lang pagdating ng panahon. Sa time natin ngayon, di tayo natatakot kung anong mangyayari. Sapagkat pag naglingkod ka sa Diyos, ipinakita po yung rest future and rest physical, rest spiritual, you are under the provisions and the promise of God. So, ano nangyari? Papatayin ka lang ng tao. Yes, pag nag-preach ka, binaril ka, thank you. Kasi po, kailangan magpahinga mo ng sandaling panahon at may papatayin pa yung bilang na yon. Kung ilan yung bilang na yan. Kung umabot ng bilang ng ano at may padagdag pa dyan, kung pinatay sa pangangaral, praise the Lord. Kasama sila ng mga apostol. Pero kung namatay lang sa sakit, sa cancer, namatay lang sa anumang karamdaman, it is a nonsense. Kaya sabi ng Panginoon, anong kaluwalhatian ko sa mga taong namamatay na hindi naglilingkod sa Kanya? Kaya sayang, ang edad ng 30 years old, 40 years old, sinayang lang. Nabubuhay sa daigdig na ito. Na tayong mga leader na natututo na, asikapin natin na makapag-rest tayo, physical, spiritual, and future rest. And this is our destination. Sabi ng Ephesians, you are predestinated in Christ Jesus. Pag predestinated ka, sikapin natin. Sikapin natin. Sapagkat hindi maaari na maging tested ang isang tao kung hindi siya dumaan sa temptation and testing. Kapag dumaan siya sa temptation and testing at nalagpasan mo, you will be a tested person. Kaya sabi ni Paul, to live and to die. So, hindi basta-basta mga pagsubok, mga kapatid kay Kristo. Pero, ilagay ng buong mananampalataya sa panahon natin ngayon. Anong hinahabol ng tao sa mundong ito? Mga anak ka ng 10, babae. Mag-asawa ka ng 3, lalaki. Pagala-gala ka sa... Actually, ngayon mga kapatid, ang pag-expose sa spiritual television, maging sa YouTube and FB, ang pag-expose ngayon po ay talagang hindi mo masabi na pati radyo, may mga informasyon niya sa spiritual. At ito ang ating hinihiling sa lahat ng mga mananampalataya na habang bata pa, habang malusog pa, huwag pahuli sapagkat hindi tayo gumagawa ng ating sariling interpretation kundi base sa scripture.
Okay, another one. Revelation chapter 14, verse 13. Chapter 14, verse 13. At narinig ko ang isang 14, 13. Okay. narinig ko ang isang pinig na mula sa langit Mm. na nagsasabi, Anong sabi? sulat mo, mapapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon. Praise the Mula Lord. ngayon, oo, sinasabi ang Espiritu, Mm. upang sila'y pahinga sa kanilang mga gawa. Gawa. Pagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Mm. Pag hindi ng tao nagpahinga sa mga gawa, ang gawa susunod sa kanila. Ano ibig sabihin nun? Kailangan magkaroon ang tao ng spiritual rest. Kapag wala siyang spiritual rest, ang gawa ng taong ito ay susunod sa kanila. Ano yung mga gawa dati? May bisyo. Pastor nanloloko sa kapwa pastor. Pastor niloloko ang followers. Inaagawan ng lupa. Pastor niloloko yung mga kapwa-tao. Kaya pala ngayon, pati mga membro, niloloko ang mga leader. Kasi ang mga leader nanloloko sa mga followers. Ang lakas ng loob, ano? And I heard the voice from heaven. Saan galing yung voice? From heaven. Mula sa Diyos. Saying unto me, right, blessed are the dead which die in the Lord. Oh. Pagpatay ng tao sa dating pagkatao, patay na sa pagkakasala, ang promise ng Diyos, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors and their works to do follow them. Ang magbibigay ng rest from the labor, Diyos. Ang tao ngayon nagre-rest, maraming problema, maraming suliranin, maraming iniisip, maraming pinaplano. E ako, para sa akin, na problema ako kung paano ako mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ko na iniisip kung paano ganito, kung paano maluwalhati ang Diyos. Sapagkat ngayon, maraming mga churches independent. Actually, nagpakilalang mga magaling na mga churches. We just thank you. Pero walang seventh day. Christian di umano, pero hindi nag-rest ng seventh day. Hindi nag-church, walang samba, simba lang pag may kasal, pag may binyag, pag may patay, yun lang. Pero regular na pagsimba sa Panginoon, pag-serve, wala. Tinanong mo, Christian ka o nagsimba ka linggo-linggo? Hindi. O, anong church mo ngayon? Ay, hindi na kami nag-church. Bakit? Eh, dati kami doon sa ganun, ngayon hindi na. Ay, ano lang ginagawa ng mga tao? Kain at tulog na lang. Kain at inom na lang. Pagdating ng araw, talamayan na lang sa gabi. Pagkatapos, ilagay sa 6 feet below. Anong naging legacy? Aba. And I heard a voice from heaven saying unto me, write, and blessed are the dead which die in the Lord. Oh. Pinagpapala, nakatanggap ng rest future, rest physical, rest spiritual, yung mga namatay sa Panginoon. Hindi matay yung sa 6 feet below, yung kinikilala mo ang pagtubos ng Diyos, hindi ka na nagkasala, wala ka ng bisyo, out of the traditions of men, nagsabat ka na ng 7th day, nag-celebrate ka na ng first day of the week, na ang nagbigay ng propesya ang mga propeta, hindi ang invented na turo. Pag invento po, mga kapatid, especially sa mga Roman Catholic, and hopefully, yung ating kapatid na nakausap,
Nalalabas ka sa sistema sapagkat nalalaman mo na ibento ang sistema ng first day of the o seventh day of the week. Praise the Lord, loobin ng Panginoon. Okay? Ah, dito po, ipinakita sa atin yung rest spiritual ng binasa kanina na kailangan, sabi ni Haring David, na itong soul hindi hiwalay sa kanya. Balikan natin yung Psalms chapter 23 verse 2. 23 verse 2. Para po doon sa rest and future, whiten his life, and satisfaction and contentment. Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Mm. Pinapatubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahinahan. Saan yan? Chapter? Chapter 23 verse 2. Okay. English Bible. He maketh me to lie down and drink pasture. Yun. He leadeth me beside the still water. Kapag nag-rest ka, tulad sa paliwanag ni King David, sa paliwanag, nandyan na yung pagkain mo, nandyan na yung tubig mo, nandyan na yung pangailangan mo. Sino nag-provide nun? Sipin mo, si David hindi ina-expect na maging king ng Israel. Pero naging king ng Israel. Ngunit nung naging king ng Israel, ano nangyari? There is a temptation. Bumagsak si David sa temptation. Ang pagkabagsak ni David sa temptation, yan din ang time na si David ay nanikluhod sa Diyos. Sapagkat hindi lingid sa kalaman ng lahat na hindi mapatay ni David si Goliath kung walang Diyos na nagpatnubay sa kanya. Tinitrain si David in how many years sa ilang? Pinapatay niya ang mga leon, mga oso. Dahil doon sa training na yon, naging mahusay si David. Kaya nung hinarap niya si Goliath, tinumba niya ang pagiging powerful ni Goliath. Ngayon, sa time natin ngayon, how could you destroy and to kill the evil traditions? Not by hearing, not by attending the church, but you do the best for the glory of God. Hindi kapurihan sa Diyos kapag wala kang nadalang kaluluwa sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi kapurihan sa Panginoon, nag-a-attend ka palagi sa church. Hindi po. Ang pinaka-importante, yung katulad ni David, may natumba kang Goliath, which is the wrong doctrine in our time. Ano yun? Doktrina sa maling paniniwala na si Kristo pinanganak ng December 25. Doktrina sa first month of the year na hindi po January. Doktrina kung kailan ang Passover na hindi na po nasunod ng April 14. Doktrina kung kailan po ang Feast of the Lord, 7th month, which is October. Doktrina kung kailan ang Pentecost, hindi na po. Doktrina kung kailan ang first day of the week, wala nang pakialam ang tao. Doktrina kung ano po ang 7th day of the week, wala na rin pakialam ang tao. Ang iniisip ngayon ng tao, kumain at uminom, pagdating ng araw, mamamatay din. But, be careful, sapagkat we have body, soul, and spirit. Ang ating katawan babalik sa alikabok. Yung katawan mo na pinasaya mo ng how many years? At the same time, your soul. Kapag wala sa paglilingkod sa Diyos yan on the 7th day, yung spirit mo, yung soul and spirit, saan papunta yan? Sa Hades. Yan ang kamatayang wala ka nang makausap na pinsan, kamag-anak, kaibigan. Samantalahin mo na meron kang kausap, meron kang narinig, meron kang pinakinggan, meron kang pinaniwalaan na mag-guide sa atin para po mamuhay tayo kasama ni Kristo, that God was raised by His physical body. And the church also, He is the head of the church, which is our Lord Jesus Christ. Tayo ngayon as the partakers of heavenly calling, we need to rest. Physical, spiritual, and future rest.
At dahil dito, ang makikita po natin actually, sa time natin, punong-puno ang Diyos ng advices. Kaya tinawag siya ng Prince of Peace in Counselor. Pag meron kang hirap kung paano po ang plano, kailangan natin ang counselor. Sinong mag-counsel? Ang Diyos. Through Jesus Christ. Huwag mong pilitin sa isip mo na mag-decide ka, magplano, may Diyos naman. Hindi po, gano'n. Kaya sa atin, sa mga pagpo-post ng video, meron tayong mga comment na pwede tayong mag-comment, magtanong, bakit, anong ibig sabihin ng Jesus Christ government? Merong isang magandang tanong, what is the meaning of Jesus Christ government all about? Ang ganda. Acts chapter 3 verse 21. I-restore niya ang lahat ng bagay sa kanyang pagparoon sa Ama. Ibabalik niya sa dati. Ibig sabihin, nasira, ibabalik niya sa dati. Kaya may natitira siyang isang sabat para i-restore niya ang sabat na totoo na mula sa Diyos. Kasi marami ngayon nagsasabing religyoso, religious, pero hindi nag-rest in future. Kaya sa tulong ng Diyos, ipinakita po ang lahat ng ito, yung divine presence of God, rest spiritual sa time natin. Kaya sabi ni Christ sa John chapter 19 verse 30, balikan natin yung Tagalog Bible. And then English. Dalawang balanse siguro, mas maganda, no? John chapter 19 verse 19, verse 30. English and Tagalog. Mas maganda siguro. Para po doon sa mga Amerikano. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. Yes. The neighbor whose name said, he gave up the ghost. Tagalog. Nang matanggap na ni Jesus ang suka ay sinabi siya, naganap na at iniyok ang kanyang ulo at nalagos ang kanyang Tapos. Tapos ang lahat ng bagay. Pagtubos sa ating mga kasalanan. Walang pinagkaiba yan. Alokin ka ng bisyo. Alokin ka ng kasamaan. Ang sagot mo, it is finished. Tapos na ako dyan. Yung tayo ay pighatiin, isama sa mga organization, at maki-join sa argue and trouble. Tapos na ako dyan. Yun ang word, it is finished. Dati, madalas tayo sa kalye, chismis doon, chismis dito. It is finished. Tapos na yan. So, criticize anybody, everyone, it is finished. Di na tayo pwedeng mamuhay. Kaya sabi ng Biblia kanina, flesh are dead of the Lord. And hopefully, sa atin pong pagbabahagi sa salita ng Diyos, tulad ng ating time na inilaan sa hapong ito, na ngayon ay Sabat ni Kristo, sa ating pag-i-encourage sa buong daigdig, local and international, sorry po tayo. Lahat ay free na binigay ng Diyos para po magbasa ng Biblia, magsuri, sapagkat kung doubt ka sa iyong religion, mag-aral ka at magbasa ka ng Biblia. Kapag hindi mo naintindihan, magtanong ka sa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos. Libre, walang bayad, maging sa amin. Hindi namin kayo yayain bilang mapabilang na maging membro, kundi dyan lang kayo sa inyo. Sapagkat actually, ang church ay bumubuo ng hundreds of thousands of followers. Pero sa amin po, under Jesus Christ government, kahit nasa bahay ka lang at hindi ka mag-join, ang church na tinutukoy ay tao. At may pamuhay mo ang salita ng Diyos. Paano yan? Hindi ka makita ng pastor. Hindi ka makita ng pastor pero kita ka ng Diyos. Kaya yun, kasama mo yung mga 144,000 unholy elders, mga leader, mga holy. Tapos tayo hindi holy. Nakakahiya yun. So,
Ang ating trabaho sa Panginoon to give glory and honor unto the Lord through Jesus Christ sapagkat He declared, it is finished. Kaya kung may pagkakasala na nagawa ang isang tao, yan po ay nasa under ng counseling. At yung kung may nagawa ang isang taong paglabag sa kalooban ng Diyos, yan po nasa ilalim ng counseling. At lahat ito ang gagawa niya ng Panginoon. Kaya tinawag siyang sa Isaiah chapter 9 verse 6, Prince of Peace, Counselor, Everlasting Father, Almighty God, or Mighty God. So, as pastors and bishop, Minister of Reconciliation, Philippine International Missionary, we are under Jesus Christ government. So the government of our Lord Jesus Christ is to obey, is to receive, is to follow, is to declare spiritual rest, physical rest, and future rest in the name of Jesus Christ. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman in the name of Jesus Christ. Amen.